Bukas inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maring. Ano kaya ang magiging lagay ng ating panahon? Alamin natin mula kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Jessica. Hanggang sa Huwebes pa tatagal ang mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pinapalakas pa rin ang kasi ng Bagyong Maring ang hanging habagat habang papalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga kapuso po nating binaha, konting tiis pa po. Sa datos ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 540 kilometers dyan sa may hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at napanatili nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour mula sa sentro at bugsong aabot naman sa 120 kilometers per hour. Mabilis itong kumikilos ngayon, 19 kilometers per hour patungo ng northwest direction o hilagang kanluran. Ang good news, dahil po sa pagbilis ng bagyo, posibleng bukas ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero pinag-iingat pa rin ng Pag-asa ang mga taga-Luzon, lalo na ang Metro Manila, mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, kasama na ang probinsya ng Benguet sa banta ng landslide at flash flood na dala-dala ng malalakas na pagulan. Tingnan naman natin ang dami ng ulan na bumuhos sa Cavite sa loob ng 2 araw, dahil sunod-sunod po yung pagbaha dyan. So yung August 18, 19 at itong kahalatian ng 20 o ngayong hapon, umabot sa 943 millimeters yung dami ng ulan. At yan ay naitala dito sa Sangley Point, istasyon po yan ng Pag-asa. Kung ikukumpara natin itong 940 millimeters, gaano ba karami yan, ikumpara natin yan sa normal rainfall for the month of August. At ang normal rainfall para sa Sangley, 475 millimeters. So kung titingnan natin, Jessica, ay halos doble yung ibinuhos na 2 araw at kalahating ulan dyan sa Sangley ng pangkaraniwan tinatanggap sa loob ng 1 buwan. At kung titingnan naman natin yung habagat ng nakaraang taon, mas mataas yung ulang ibinagsak ngayon kaysa noong August 6, 7, 8, 2012 na umabot ng 787.8 millimeters. At dito naman sa Maynila na kung saan nagkaroon din ng matitinding pagbaha, yung port area naman na istasyon ng Pag-asa, August 18, 19, simula yan ng Linggo, Lunes at kaninang hapon, 627 millimeters naman. Yung naitalang dami ng ulan at kung titingnan natin yan, gaano karami yan, muli, normal rainfall for August, 432.4 millimeters. So halos 1.5 buwan ang ibinigay sa loob lamang ng 2 araw at kalahati. At mas mataas pa rin yung habagat noong nakarang taon, 859.3 millimeters. At dito naman sa Quezon City, yung Pag-asa Science Garden Station, August 18, 19, 20, 422 millimeters. Mas mababa yan, Jessica, kaysa doon sa normal rainfall for August na 504 at mas lubhang mababa kaysa noong last year sa habagat na kung saan umabot ng mahigit 1,000 yung dami ng ulang naitala sa loob ng 3 araw. Samantala, nananatiling maalon sa lahat ng baybayin ng Luzon, kaya iwasan muna pong maglayag dyan, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. At patuloy namang nagpapakawala ng tubig ang ilang dam sa Luzon. Nasa red alert pa rin ang Lamesa Dam sa Quezon City matapos umabot sa 80.28 meters ang level nito. Isang gate naman ang nakabukas sa Magat Dam dyan sa Isabela. Mas mataas kasi ng 1.09 meters ang level ng tubig dyan sa kumpara doon sa high water level ng dam. 2 gate naman ang bukas sa Ipo Dam dyan sa Bulacan na ngayon nasa 100.14 meters ang water level at umabot sa 750.23 meters ang level ng tubig dyan sa Ambuklaw Dam dyan sa Benguet. Kaya binuksan din ang 2 gate nito. Nagbukas din ang 2 gate ang Binga Dam dyan sa Benguet dahil nasa 572.03 meters na ang kasalukuyang level ng tubig dito. Jessica? Okay, so Mang Tani, malinaw na record rainfall itong naranasan po natin sa nakalipas na 2, 3, 4 na araw since the weekend? Tama yan, Jessica. Pero hindi dito sa Quezon City. Dito sa Maynila at saka doon sa Sangley Point na kung saan yun yung ating tiningnan. Hindi pa rin natin tinitingnan yung mga ibang lugar na kung saan katulad dyan sa Laguna, dito sa may Pampanga, Bulacan hanggang dito sa may Zambales. Pero ipinapakita niyan, Jessica, lalong-lalo na dyan sa Cavite, na talagang maraming ulan
ang tinanggap sa loob lamang ng 2 araw at kalahati. Sabi nyo nga ho, dun sa Sangli, yung iuulan dapat sa isang buong buwan, abay ibinuhos niya sa 2 araw lang. At hindi lang isang buwan, Jessica, dahil 475. Ito ay 943. So halos 2 buwang ulan okay. ibinigay lamang sa 2 araw. Bakit kaya nagkaganito, Mang Tani? Dahil nga nagkasabay po itong habagat at si Maring? Tama yun, Jessica. At ganyan-ganyan kasi yung nangyari noong 2012 habagat. Meron ding bagyo, yun nga lamang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung bagyo na dumadaan dito sa may norte rin ng Philippine Area of Responsibility. Mga August 4 to 8. Isang bagyo na ang international name ay Haikui. Habang namamaybayan dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility noong mga panahon na yon, patuloy yung paghatak niya ng hanging habagat. Samantalang ngayon kasi, nandito si Maring, mabagal na kumilos nitong mga nakaraang araw, kaya patuloy yung paglakas ng hanging habagat. So yung mga ganyang classic scenario, yan yung talagang nagdadala ng matatinding pag-ulan dito sa Luzon, lalong-lalo na sa Metro Manila. Pero Mang Tani, ang tanong ngayon kumbaga sa English, is the worst over? Naibuhos na ba niya lahat? O sabi niyo kasi bukas baka umalis na? Tama yun, Jessica. Pero ito, tingnan natin yung tindi nitong hanging habagat. Kasi mas malakas na hanging habagat, mas malamang marami pa rin pagulan. Ito yung Wednesday forecast para bukas yan, alas 8 ng gabi. Yung bagyong si Maring, nandito pa rin, halos nasa may northern Taiwan. Pero tingnan natin yung ihip ng hanging habagat, malakas pa rin, Jessica. Mas maraming aros na maliliit at parang mas magulo, bad news, lalo ho yan sa atin, di ba? Tama yun. Kaya kung titingnan natin, hindi pa tapos yung malalakas na pag-ulan bukas. Ngayon, kung titingnan natin yung susunod dyan, yan yung pagdating ng Huwebes na kung saan kusapang lalayo itong bagyong si Maring. Maring nandito, tatama na yan dito sa mainland China. Yung mga araw, bahagyang nawala, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. So may posibilidad na pagdating ng Huwebes, meron pa rin mga pag-ulan, yun nga lamang, mas mahihina at mas madalang, pero meron pa rin bugso ng ulan. Kaya doon po sa mga kapuso natin, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga binahang lugar, yung mga lapit dyan sa ilog, pansamantala po, wag muna kayong magtiwala dahil mamayang madaling araw, maaari na namang bumuhos yung malalakas na pag-ulan. Okay, hindi naman sa gusto nating manakot, no, Mang Tani, pero ibalik nga natin yung itsura for tomorrow, yung mas magulo, yung mas maraming maliliit na araw. Yan, Wednesday. Bukas ho yan, ang ibig sabihin, pwede pa rin pong maging malakas ang ulan sa maghapon bukas. At sabi nyo sa akin kanina umaga, Mang Tani, nung tayo nag-usap, di ba, ang karakteristik ng habagat, bandang gabi, madaling araw, hanggang bago magtanghali. Yan yung mga dapat bantayang oras dahil dyan ang kalakasan ng ulan. Tama yun, Jessica. Kaya nga, mamayang madaling araw, posible po na magkaroon na naman ng matitinding buhos ng ulan. Hindi natin sinisigurado, pero dahil nga sa tinitingnan natin, ito malakas kasi na itutulong yan dahil kaya naman yan na tingnan, isimulate kung ano yung posibleng mangyari. At ito kasing bagyo ay hindi naman talaga kusang lalayo yan. Matuling nga yung kanyang bilis, pero nandito pa rin yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy pa rin hatak ng habagat yan, Jessica. Kaya hindi lang sa Metro Manila, dyan sa western sections of Luzon hanggang sa Visayas, makakaranas pa rin ng malalakas na hanging habagat, nakatumbas pa rin ng mga bugso-bugsong pag-ulan. Nako, so mag-ingat, maging alerto, wag humunang umuwi yung mga nagsilikas. At pwede ho ba pag sinabing forced evacuation, umalis na ho tayo para wag na ho tayong abutin pa ng siyam-siyam bago natin mailigtas yung ating mga sarili o magantay pa ng mga sasaklolo o re-rescue sa atin. Tama, Mang Tani? Tama yan, Jessica. Muli, lagi po dapat I am ready. Maraming salamat, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz po ang ating GMA resident meteorologist. At para sa iba pang weather update, bumisita lamang sa gmanews.tv o yung Facebook page ng GMA Weather. At yan po ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.